Hey, hey, hey! Good morning mga ka-BTP at mga kamag at syempre sa ating mga kabatas. Lolo Mag is alive. Lolo Mag is back! O, kamusta naman yung mga bully dyan? Kamusta naman kayo? Ito, meron na naman kayong bagong ibabanat sa akin. Pero ito, may video tayo. Sabihin, totoo ito. Okay, biktima ng pangbubuli ni Rafi, nagpakamatay. Grabe. Nagpakamatay dahil kay Rafi Tulfo? Nagpakamatay dahil sa RTIA? Ano nangyari? Ba't ganun? Ito yung pinagtatanggol nyo? Mga bullies? Yung pinagtatanggol ng mga vloggers ni Rafi Tulfo? Yung mga ganitong taong pinagtatanggol? Grabe di po ba? Panoorin natin kung gaano ka grabe. Bad news is bad news. Nakakalungkot na balita. Talaga ba nalungkot ka? Nalungkot ka ba talaga? Eh nung kumita yan, lungkot ka pa rin? Dahil si Adora po, yung nireklamo ni Mr. R.J. Russell. Nasaan na kayo yung R.J. Russell? Natagal na ba tong video na to? Nasaan na siya ngayon? At least siya buhay pa, di ba? Nagpakamatay po kanina madaling araw, 4 a.m. Remember nung in-honor po namin yung kaso, she doesn't want to talk to us at nagbanta siya na magpapakamatay ng 4 p.m. right after the show. Wala na, depressed na yung tao eh. Diba? Pero kung dinimanda na lang sana, hindi na dinala sa RTIA, baka buhay pa hanggang ngayon yan. Kahit nakakulong, at least buhay. Diba? Siyempre yung tao yan eh. O sabihin na nating scammer talaga siya. Diba? Di ba pwedeng matauhan pag nademanda na? Diba? Baka nga nag-iisip na yan na kung paano niya aayusin yung problema niya sa mga tao eh. Kaya lang na Rafi Tulfo na eh. Kasi yung pag-iisip na kailangan mong ayusin to sa mga tao. Halimbawa, gusto niya ng bayaran, palitan. Kaya lang wala siyang maisip na paraan paano papalitan yung mga scam niya. Dahil siguro malaking pera siguro. Tapos na Rafi Tulfo pa. Depression po yan. Depression. Sana kasi nag-isip muna, di ba? Sana kasi nag-isip muna kung yan ay anong magiging epekto doon sa nirereklamo. Di ba? Ito naman kasing nagreklamo. Bakit naman sa Rafi Tulfo kasi? Di ba? Alam niyo naman ang brand of justice dito eh. Di ba? Yung ganito, ipapalabas sa TV, papalabas sa lahat sa social media. Pwede nyo namang ayusin yan, i-demanda nyo, pakulong nyo. Sayang. Well, hindi na tuloy yung 4 p.m. dahil tulog siya. Tinuloy niya 4 a.m. kanina. Now, ito pong balita inatanggap namin. Hello. Ate Alona, sabi ni Melo Bex, bagay daw tayo. Kaso may asawa ka na yata ate. Joke lang. Eh sabi lang naman ni Melo Bex. Wala namang naniniwala dun eh. Di ba? Tuloy natin sinasabi ni ate. Hello, again, this is Sir Miss A. Shoutout sa ating mga Kearney team all over the world. So, ito na nga. Anong sinabi mo, Rafi? Yung nireklamo ni RJ Russell na si Adora is nagpakamatay na. Rafi, I think kulang yung statement mo. Dapat ang sinabi mo, si Adora na nireklamo ni RJ Russell na binuli mong walang hiyaka. Tama, no? Pero sabi niya, pagkatapos ng show, nagpakamatay. Diba? Pero hindi niya sinabi yung sinasabi ni ate. Is nagpakamatay na. Dapat kinumpleto mo para makatotohanan. O nga naman. Hindi ka na naawa? Tapos ikaw pa na... Si Rafi Tulfo maawa. Diba? Small vloggers nga eh. Kakasuhan eh. Diba? Diba ano yan? Sabi niya, yung maliliit na tao, yung mga pobre, yung mga mahihirap. Pero kakasuhan yung small vloggers. Eh di ba maliliit na tao yan?
Di ba, te? Nagbalik Hindi ka natin. talaga sa show mo. Nalungkot-lungkutan ka pa. Ikinalulungkot kong sabihin, this is really a bad news. Si Adora nagpakamatay na. Ulol! Nagpakamatay. Oh my God! Oh my God! Si ate! Hindi ako nagsabi nun. Si ate nagsabi nun. Tuloy natin, ate. Kamatayan ng dahil sa'yo. Di ba No. sinabi na nga ni Adora? Grabe, no? Kayo po, mga kabatas, mga BTP. Pag may nagpakapatay na tao dahil sa inyo, ano mararamdaman nyo? Diba? Ako, makukonsensya ako. Baka hindi ako makakatulog. Diba? Pero sa Rapi Tulfo, parang ang saya-saya niya pa. Diba? Kasi nga, senador, maraming pera, nagkumita doon sa video na yon. Diba? Masaya. Masaya siya. Ibig sabihin nun, wala konsensya. Na kung hindi niyo siya titigilan, magpapakamatay siya. Ah, nag-warning na pala. Nag-warning na, tapos hindi pa rin tinigilan. Tama? Nag-warning na pala. Grabe. Tapos itong mga Tulfonatics, ano naramdaman nyo? Tuwang-tuwa rin ba kayo? Ha? 27 million. Tuwang-tuwa pa rin kayo na may tao nagpakamatay dahil nabully sa RTIA? Sabihin na natin kriminal yan. Sabihin na natin scammer yan. Masaya kayo na nagpakamatay ito? My God! 27 million na walang konsensya? Ano nangyayari sa mundo? Anong klaseng tao itong mga ito? Siyempre, hindi mo titigilan. Utang, kinikilabutan ako. Promise, kinikilabutan po ako. Natatawa ako kay ate. Pero sa balita, hindi. Nakakakilabot. Alam mo naman, the design is very for the content. The design is very for the views. At ang mga Tulfonatics for the enjoy na views enjoy. kasi. Habang For the views kasi. Sana yung kinita dyan, binigay sana doon sa namatayan. Di ba kung may konsensya ka? ang binubuli ni Rapi itong si Adora. Tinawag lang naman niya itong Queen of Scammer or Queen of Gold Digger, something to that effect. Okay, nagpakamatay ni si Adora. Anong susunod? Wala na. Ang susunod, di ba meron pang isa? Bukod dito meron pa po, di ba? Yung isa, yung lalaking tinatawagan, napanood ko yung may napanood akong clips nun eh. Sabi niya, hindi na po, papakamatay na lang po ako. Nagpakamatay ba yun? Natuloy ba yun? Tapos meron pa yatang isa bukod dito kay Adora. Di ba po? Hindi ko lang maano eh. Parang binura na nila eh. Ang Rapi Tulfo eh. Tuloy natin. Nakakaawa lang itong biktima kasi wala man lang nangahas na magreklamo o magdemanda. Oo nga. Asan yung family? Bakit hindi nyo dinimanda si Rapi Tulfo? Di ba? Pwede kayong lumapit sa mga abogado sa PAW. Wala kayong pera. Di ba? Bakit wala kayong ginawa sa family? Natatakot? Baka natatakot naman. Dahil malaking tao yung babanggain nila. Di ba? Dapat hindi natatakot pagka ganyan. Marami po tayong pwedeng lapitan. Para maireklamo itong nangyari sa kamag-anak ninyo. Di po ba? Ito kay Idol, Rapi Yabang Tulfo. At ikaw naman, Rapi, Idol ng mga walang konsensya. Tama? bilang alam mo sa sarili mo na merong crime na naganap, anong ginawa mo? Wala lang. Ang ginawa mo lang, as a sign of respect, dinilit mo
yung pambubuli na ginawa mo kay Adora. Nasa totoo lang, ebidensya yan against you. Nakakaloka. Rafi, So nagbura na ng ebidensya. Bakit? Dahil baka mademanda siya. Hindi dahil may respeto. Yun eh. Di ba? Kasi kung may respeto, sana yung kinita ng video na yan, ibinigay niya na lang doon sa family. Di ba? Kung may konsensya, sana binigay na lang nilang yung kinita doon ng video. Hindi natin alam, baka nga binigay or hindi. Ayoko maghusga. Baka sabihin, huhusgahan na naman siya. Baka sabihin, pinaparatangan na naman siya. Di ba? Binigay ba o hindi? Sana binigay na lang. Kung may konsensya at may respeto. Pinagkakitaan eh. ano na? Yun lang. Tapos sa mga tulpunatics, dahil nga may mga sakit din kayo sa pag-iisip. Tama, may mga sakit sa pag-iisip. Kaya nga si Melo Bex, parang baliw na eh pag tumawa eh, parang demonyo. Diba? O, tingnan niyo ako tumawa. Bully kasi, bully. Hindi naman yan ano eh. Hindi yan commentator. Hindi yan reactor. Bully. Diba? Bully yan. Kaya nga, di na ako nag-rebat. O, sige, sabihin niyo na lahat ng gusto niyo. Di talaga ako mag-rebat dyan. Kasi anong gagawin? Bubulihin na naman ako niyan. Si Atty. Lilibayan nga eh. Binubuli rin niya eh. Pero, sabihin na natin, no, sige, talo na kami lahat. Si Melo Bex na ang panalo. Go! Sa'yo na ang corona. Diba? Sa'yo na. Panalo ka na. Talo kami. Ang ka naman magaling. Siyempre, kakampihan niyo si Rafi. Kayo pa, mga bulag kayo sa katotohanan. Ama, bulag-bulagan. Diba? Bulag-bulagan. Diba? Ano, mga tulfonatics. Tingnan nyo ang ginawa, oh. Tingnan nyo yung nangyari. Diba? Dahil sa trial by publicity, may nagpakamatay. Bulag-bulagan kayo. Bakit? Kasi nakakatulong. Hindi kami nakakatulong. Diba? Kaya ayaw nyo kaming panoorin, kaya ayaw nyo makinig sa mga payo namin, kaya ayaw nyo makinig sa mga sinasabi namin. Kasi si Rafi Tulfo, nakakatulong. Ito, nakatulong? Nakatulong? Sabihin nyo nga. Goodness. Nakatulong? Nakakatulong? Nag-iisip ba kayo? Tama si ate. May sakit sa pag-iisip. Ang umaayon dito kay Rafi Tulfo. Tuloy natin. Anyway, ang pinaka ko dito is nagpakamatay si Adora na dahil sa pagpapahiya mo, tapos wala ka man lang responsibilidad sa nangyari. Nakakaawa. Nakakaawa. Tapos naglulungkot-lungkutan ka lang. Rafi, pwede ba? Tigilan mo yung pambubuli mo. Ilan ang nagpakamatay ng dahil sa'yo, tapos wala ka man lang naging responsibilidad sa nangyari. What the heck? Fuck. Ate, seryoso ako eh. Bigla ka naman gumanyan eh. Sorry po, sorry. Hindi ko napigil eh. Goodness. Ate talaga. Biglang gumaganon eh. Seryoso ako eh. Anyway, seriously mga kabatas, mga ka-BTP. Diba? Grabe. Mga tulfonatics. Ano? Ito? Yung pinagtatanggol nyo? Diba? Tapos nagkakalat doon.
Nagkakalat doon sa sa Senado, puro chismis ang sinasabi. Diba? Sana mag-isip naman po tayo. Mag-isip naman po tayo. Isipin naman po natin yung mga taong iniidolo natin. Kung tama bang idolohin. Di ba maka-Diyos kayo? Di ba? Magsisimba kayo. Paglabas nyo ng simbahan, idolo nyo si Rapi Tulfo. Di ba? Tapos siya pa may ganang magdemanda. Anong karapatan niya magdemanda sa kabila ng ganitong ginagawa niya? Sige nga. Sasabihin, yung kawawang pobre, yung kawawang malilit na tao. Malilit na tao kami, Rapi Tulfo. Small vloggers kami. Pinupo na lang namin yung pagkakamali mo. Pero anong gagawin mo? Irereklamo mo kami? Kakasuhan mo kami? Sa tingin mo, positive ang balik niyan sa'yo? Actually, ngayon pa lang, negative na. Lalong nagalit ang mga maliliit na taong kagaya ko. Lalong nagalit yung mga maliliit na vloggers na kagaya ko. Kitang-kita yan ng mga bullies mo at saka ng mga vloggers mo. Kitang-kita yan. Kaya nga, pag may upload ako sugod agad sila sa upload ko Di ba? Tawag nila sa akin matanda. Tawag nila sa akin lolo, which is okay. Okay lang yun. Okay naman ako kahit matanda na ako sabihin nyo hindi. Sira yung mga phone nyo. Joke lang po Joke lang pero totoo po yun. At least may pinagkatandaan ako. Si Rapi Tulfo, may pinagkatandaan ba? Yun lang po mga kababayan, mga kabatas, mga kamag at mga ka-BTP. Huwag po nating kalilimutan. Minsan lang po tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin po natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.